Good day guys, nandito tayo ngayon sa Suzuki Trias BF Homes Parañaque. And for today's vlog, nandito sa ating tabi ang King of Underbone, si Suzuki Rider 150. May nabago ba? Kumusta naman ang presyo? Tutok lang kayo dahil i-check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Suzuki Rider 150 Fi, pinaka-L of Hyper Underbone, ika nga ni Suzuki sa kanilang page. Tamang-tama nga naman dahil ang motor na ito ay pinaka namamayagpag pa rin sa Underbone category. May 5 available colors dito sa motor na ito with 2 variants. Una, sporty na mayroong Titan Black with red mags at yung isa naman Pearl Glacier White na may kulay brown na mags. Sa Rugged Edition naman ay matte gray with blue mags, metallic stellar blue na may brown na mags at syempre itong ating nasa harapan na candy matte red na may black mags. Speaking of mags ay meron po itong size na 7090 by 17. According kay Google, una pa lang ginamit ang mags sa motor noong 1927. O ayan, katiting na kaalaman. Meron din itong tubeless tires. Ilang advantage naman ng tubeless na gulong ay mas kaya nitong makasabay sa top speed o mabilis na takbo at mas kaya nitong tumagal sa mainit na daan. Sa atin namang braking system ay naka-disc brake. Ang quality ng kanyang front fender plastic ay syempre hindi nagpapauli sa kanyang makina, matibay at ang paint job ay quality finished. Ang cut nga sa may bandang end ay medyo mababa kaya kung medyo mabilis kang magpatakbo ay may talsik na pwedeng umabot sa pangyapak at pangbabang suot mo, pati na sa makina. Sa upper front ng kanyang makina, nandyan po yung agaw pansin, malaking radiator. Dahil nga ito ay liquid cooled, nakakatulong yan sa pagpapalamig ng makina, iwas overheat sa long ride at napapanatili nito ang lakas ng performance ng motor. Kung atin namang pagtutuunan ng pansin, ang kanyang front suspension ay medyo manipis pero gawang Suzuki kaya tiwala tayo dyan at sinaraan mo pa ng plastic guard. Sa may lower part ng engine ay may air shroud o mas kilala sa undercowling. Ang gamit nito ay upang makontrol ang galaw ng hangin na mapunta sa kanyang engine para mas malamig. Mapapansin mo nga rin dun sa kanyang air shroud design ay meron talagang aggressiveness. Dito naman tayo sa kanyang headlight. Mapapansin nyo yung kanyang main headlight, yung kanyang high and low ay LED na po yan. Meron din siyang built-in na daytime running light. Ito napaka-cute lang. Nandito sa kanyang gitna. Yung kanyang turning lights ay mapapansin mo naka-bulb type pa rin siya. Sa upper left nandyan yung logo na FI fuel injection. Dito sa gitna, yan yung main color and mapapansin nyo nga sa lahat ng headlight ng Suzuki Rider, mapa FI man yan or mapa carb, super aggressive. Sa kanya naman pong decals, may pagkakaiba dun sa rugged at sporty. Sa rugged, itong andito sa ating harapan, yan po ay magkakaparehas. May hyper underbone sa kanyang side at syempre kung ano yung main color ay yun yung kulay ng decals. Dito naman tayo sa kanyang cockpit. Ayan po yung kanyang itsura. Napakaganda, premium looking. Yung kanyang mga buttons ay very presentable, hindi masakit sa kamay. Yung ating pong front suspension ay adjustable. Ibig sabihin, pwede pong babaan yung kanyang harapan. Mahaba din po yung kanyang rubber grip at yung naka-install sa kanyang bar end ay bakal. Naka-mechanical key pa rin siya at syempre dagdag safety feature, naka-shutter lock pa rin. Naka full digital instrument panel, try nating buksan. Sa part na to, yung red ay overheat indicator, yung yellow check engine indicator. Dito naman sa kabila ay neutral indicator, nandito yung kanyang RPM. And may 2 buttons din dito magkabilaan, ito yung kanyang select. Dito naman sa kanyang kabila ay yung kanyang adjust. Ito naman pong pinipindot natin dito na lumalabas ay high at saka low. Dati po yan ay meron din po sa rider carb. Ang nakalagay naman doon ay eco at saka power. Hindi po yan
sa driving mode. Nakadikit po yan sa RPM. Ibig sabihin po, pag naka-low tayo sa 4,500, magbiblink na po yung ating RPM, kaya need na nating mag-shift sa higher gear. Ganun din po sa kanyang high. Ibig sabihin po ay pag naka-reach ka na ng 8,000 RPM, magbiblink po yung kanyang RPM. Ganun din po, mag-shift ka from higher gear. Halimbawa, naka-tresera ka, dapat maging kwarta yung next na cambio mo. Maliit man itong kanyang meter panel, nandito pa rin yung kanyang RPM, speedometer, clock, andito rin yung kanyang gearing indicator, syempre yung kanyang fuel indicator, andito rin yung kanyang odo, andito rin yung kanyang trip meter, at syempre mababasa mo rin dito yung kanyang kilometer per liter. Mabanggit ko nga rin pala, itong kanyang speedometer, namamatay po yung kanyang ilaw kung naka-off yung kanyang headlight, at isa pang factor ay kung nasa arawan ka, pero kung nasa gabi ay nag-on siya. Dako naman po tayo dito sa kanyang side profile, magkaiba po ng decals itong sporty at saka yung rugged. Mas bolder yung letters and numbers ni sporty. Mga decals naman na makikita natin, double overhead cam, 4-valve, Suzuki Advance Twin Spar Frame, Rider R150, 6-speed at saka yung kanyang liquid cooled. Ang pinaka-exciting part nga dito sa motor na to ay itong kanyang engine na so powerful and at the same time napakatipid. Last July nga ng 2024, nag-conduct si Suzuki Philippines ng Suzuki Rider 150 Fi Eco Run. Ito po yung patipiran hanggang sa naabot ang 1 litro mo at nakapagtala nga yung winner ng 98.91 kilometers per liter. Grabe, napaka-gifted naman ng motor na to sa kanyang engine. Napakalakas na at napaka-fuel efficient pa. Ang engine type naman nito, 150cc, 4-stroke, double overhead cam, 4-valve, 6-speed, fuel-injected engine, equipped with Suzuki Eco Pro Performance at syempre, naka-liquid cooled na rin. We have maximum power of 13.6 kW at 10,000 RPM. Yung kanya naman pong max torque is 13.8 Nm at 8,500 RPM. Sa mga numbers po na yan ay wala pa pong nakakamatch na underbone sa market natin ngayon. Kaya reigning pa rin na underbone king itong si Rider 150R in terms of numbers. Since ang design nga nitong si Rider 150i ay very slim, ang nadagdag dito ay itong kanyang front compartment na wala dun sa kanyang carb type. Pwede mong ilagay dito yung license mo, super accessible at syempre very convenient lalo na kung madadaan ka sa mga checkpoint. Dito mo pa rin siya sa ilalim bubuksan dahil wala pa rin nga itong push button. Ang makikita nga natin dito sa ilalim ng kanyang upuan, itong kanyang gas tank at yung kanyang battery. Sa kanya naman pong fuel tank capacity, meron itong 4 liters and yung kanyang fuel consumption, nabanggit mo nga kanina na 98.91 kilometers per liter. Yun lang po ay sa challenge. Yung declared ni Suzuki ay 50 kilometers per liter pero either of the two ay napakatipid ng motor na ito. Samahan mo pa yan ng racing concept items like large disc brake na madaling lumamig, best design for greater aerodynamics, super magaan na parts, aggressive ergonomic posture, mabilis, magaan, ay napakalakas niyang humatak sa buyers. Sa ilalim nga pala nung kanyang upuan ay meron din tong helmet hook. Ito naman ang itsura niya dito sa may bandang right side, dito sa may tambucho. Malinis yung disenyo at meron din siyang heat guard dito na color gray at may sharp design. Ang tire size naman dito sa kanyang likod, 80/90 by 17. Sa left side naman, ito ang itsura sa may bandang chain. Syempre, may chain guard na rin siya. We have powerful engine kaya naman dapat meron din tayong powerful na brakes kaya naman naka-disc din tong kanyang likod. Try naman natin guys yung comfort natin kay Rider Fi. Subukan natin ibaba. Yan, magaan lang din siya. Ito guys yung itsura natin kay Rider Fi. So ang height natin ay 5'6". Sobrang baba lang niya. Ayan no. Kaya sa control, sa traffic ay kayang-kaya mo to. Subukan nating sakyan. Yan. Sobrang baba lang din ng kanyang ground clearance. Ayan no. Flat-footed tayo. Both feet. Ayan. Tapos yung kanyang brakes, ayan, kapit na kapit no. Kasi naka-disc brake rin to harap at likod. Tapos yung kanyang side stand, wala pang kill switch yan. At meron din siyang center stand. Yan. Okay na okay yun. Yung ergonomics naman is pang waswasan talaga or yung pang racing. Yan.
Kaya nga tinawag na King of Underbone kasi lapat na lapat, no? Pwede kang mag-clinch dito habang mabilis yung takbo mo. Kasi dun sa mga bago lang kay Rider FI, sa kanyang stock top speed ay umabot ng 130 plus kilometers per hour. Kaya sobrang bilis ng motor na to. Sa angkasan naman, ang weight ko na siguro nasa 70 plus, no? Pero may space pa rin dito sa likod. Kaya lang, medyo manipis yung kanyang upuan. Pero, on the other side naman, malambot naman yung foam na nilagay. SRP naman guys, sa motor na to, si Rider 150 Fi, yan po, 121,900 pesos. At yung breakdown po ng kanyang monthly installment, meron din po diyang sample. And of course, price may vary. For more details and if you want to visit, nandito po yung kanilang address at ilalagay ko na rin po dyan yung kanilang FB page. Kumusta naman po sa inyo si Rider FI? Sulit pa rin ba? Your thoughts and suggestions, palagay na lang po dun sa comment section below. Shoutout po sa ating masugid na taga-subaybay, JCV General Merchandise. Sila po ay direct seller ng PPE for construction man yan, warehouse, pang-rescue at iba pa. To avail, PM na po sa kanilang FB page, JCV Gen Merch Online Shop. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!